Amen. Good morning! Good morning! Amen. Pwede ba natin batiin yung katabi natin sa kaliwat kanan na I'm so excited at magkatabi tayong muli. Yan. I'm so excited na magkatabi tayo muli. Hindi man tayo nagkakasawaan na, no? Kahit tayo magkakatabi lagi, magkasitmate. Amen. So ang ating series, no, for the month of March ay nandun pa rin sa faith, no? Yung pananampalataya. And yung first week natin na diniscuss or tinuro ni Ate Oyi about the introduction of faith, no? Ano daw yung faith? It is the substance of the things that we hope for, the evidence that we do not see. Yun daw yung definition ng faith. Okay? And then kapatid, yung week 2. So on that message, no? Doon natin nakita kung paano ba tayo lumakad o paano tayo mamuhay by faith, no? Na doon sa story ng bleeding woman at saka yung anak ni Jairus, no? Most specifically kay Jairus kasi siya yung talagang lumapit sa ating Panginoon. Yung bleeding woman, 12 years na dinudugo, and then immediately. No? Sabihin nga natin, immediately. Immediately. Yeah. Ang ating sinasambang Panginoon is the God of immediately and suddenly. No? Kung 12 years ka na, may 12 years ka na pinagdadaan ng problema, no? Idulog mo yan sa Panginoon. And then immediately, gagawa ng kaparaanan ng ating Panginoon. Kaya, kapit. Sabihin nga sa katabi natin, kapatid. Kapit lang. Okay. Last week, eto naman. Tinuruan tayo kung paano magtanggal ng bubong. Now, naging wrecker ng mga bubong tayo last week. No? Doon sa story naman ng yung apat na magkakaibigan at meron silang paralitikong kaibigan. No? Na despite the ano tawag doon, yung napakaraming hurdles, napakaraming sagabal na hindi nila alam kung paano makakalapit sa ating Panginoong Kristo. No? And the only way para maihatid nila sa paanan yung kanilang kaibigang paralitiko is to tear off the roof. Sinira nila yung bubong ng bianan ni Peter. No? So siguro nung araw na yun, hindi na nakasama doon sa story. Siguro bad trip yung bianan ni Peter. Baka pinagalitan si Peter that day. Bakit mo hinayaan sirain yung bubong natin? No? Pero ganun natin nakita yung pananampalataya, yung faith. No? Even si Jesus Christ, humanga dun sa apat na kaibigan ng paralyzed man na yun. No? Kasi sabi nga natin, kung gusto, maraming paraan. Pag ayaw, maraming yun. Pero baliktad ang nangyari doon sa apat na magkakaibigan. Hindi nila inisip yung mga dahilan. Inisip nila yung paraan kung paano nila mailalapit yung paralyzed na mama doon kay Jesus Christ. At yung paralyzed man, ito yung mga taong sumisimbolo sa mga taong walang kakayahang makalapit sa Panginoon. At itong apat na ito naman, ito tayo yun. Tayo yung maglalapit sa Panginoon. Amen. Very good, Tita Jolie. Tita Jolie, mo? Absent kahapon pero nakikinig yan. Kahit online. Amen. So, itong week na ito ay pa rin. About faith pa rin ang ating pag-uusapan. No? At next week, si Ate Ayla naman ang mag-discuss ng another beautiful lesson. Okay? So, kumusta kayo? Ang buhay ay kabanalan ng kabanalan, pabuti ng pabuti, payaman ng payaman, palusog ng palusog, paangat ng paangat, paganda ng paganda, pasaya ng pasaya.
nakapansin daw, yung nakapansin sa akin, si Tita Julie, ata palusog daw ako ng palobo pala. Palusog ng palusog tayo, Tita Julie. Hindi palobo ng palobo. Amen. Next, up. Look for 18-19. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of our Lord Jesus Christ, the miracle-working God, the Anointed One. Amen? Ito naman, sabay-sabay, kultura natin. 1, 2, 3. I am a blessing. I am anointed. I am a deliverer. A good follower. I Don't destroy, I build. I am not seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. Amen. So, ang ating pag-uusapan natin today is about faith pa rin, no? And we all know na tayo, di ba, we build ourselves, no, our lives, na nag-aral tayo, no? We are expecting or we are dreaming, no, na kaya natin ginawa yung ating mga sacrifices before, no, nung tayo mga ano pa, na nag-aaral pa, no? Because we are dreaming, we are building, no, our futures, our dreams na maganda, no. Wala namang nangangarap na ay gusto kong maging pulubi. Walang ganoon eh. Laging ang ano natin, gusto nating maging successful in our careers, no? Gusto natin na magkaroon tayo ng magandang bahay, magandang buhay, no? But what if, and there will be a time na tayo tatayo dun sa crossroads ng buhay natin na masya-shaken yung ating pananampalataya. Or perhaps naranasan ninyo na ito na in the middle of the storm ng inyong buhay, hindi mo alam kung saan ka kakapit, anong gagawin mo. No? Windang na windang ka sa paano mo malalagpasan, ma-overcome yung testing, trials, and problems in life. No? Because the topic that I will discuss today is not the kind of faith na parang Sunday morning faith. No. Hindi siya yung faith na okay lang, napaka panayad ang dagat. Lahat ay, kumbaga, sabi nga dito, all good. No? But I will discuss the kind of faith na kahit nandun ka sa middle ng storm, kahit 20 pesos lang ang laman ng ATM mo, kaya mong magpuri sa Lord. Kaya mong panindigan sa Lord na kahit may arthritis ka, magpupuri at magsasamba ka pa rin sa Lord. Amen. Yun yung klase ng faith na akin i-discuss today. Amen? Sabi dito, when everything you build comes down, what's left? Lahat ng mga pinangarap mo sa buhay, lahat ng magagandang iyong pinangarap sa buhay, papaano one time lahat yun ay gumuho. Lahat ng pangarap mo gumuho. Ano yung natira? Faith. At saan natin dapat ilalagay yung ating pananampalataya na yun? Lahat tayo may faith. Tama? Amen. Alam mo, ang faith kasi, hindi nyo na mamalayan, ginagamit natin yan araw-araw. No? Yang upuan inuupuan nyo. Naniniwala kayo na kaya kayo ng upuan yan. Kahit 80 kilograms kayo, alam nyo kaya. Hindi yan bibigay. Hindi yan mag-give up. No? Yung vitamins na ininom nyo, hindi nyo tinanong yung doktor, baka may kasamang poison to.
But by faith, iniinom natin yung mga vitamins, yung mga gamot. No? Hindi man tayo babalik pa dun sa mga pharmaceuticals company na ilang percentage yung ano dito, yung hydrogen at saka yung ano. No? By faith, alam natin. Kaya natin ini-intake yung mga gamot na yun. Amen? So lahat ng ating ginagalawan, araw-araw, ginagamit natin ang faith. Kaya napakahalagang aspeto at elemento ng ating pananampalataya ay kung saan nakaangkor, saan nakapatong, saan nakadikit yung ating pananampalataya. No? Lahat tayo may pananampalataya, given na yan. No? Especially tayo sa atin. No? Kahit nga yung atheist, sasabihin nila, hindi ako naniniwala may Diyos. No? Pero may pinapaniwalaan pa rin sila. No? Kaya itong ating i-discuss sa araw na ito. Amen? Unshakable faith. Sabihin nga sa katabi natin, kapatid, meron ka bang unshakable faith? Yan. Ha? Ugahin mo nga yung katabi mo. Uy, yan ay unshakable. Hawak ko ang beat. Amen. Unshakable faith, okay? Yan, wala tuloy ako. Basta tayo, unshakable faith. No. Sa panahon ngayon, no, seryoso muna tayo. Bible to pinag-uusapan natin. Sa panahon ngayon, napakarami na ng, alam mo yun, ng crisis sa mundo. Nandiyan na yung gera sa Middle East. No? Tapos, nagtaasan na yung presyo ng gas, no, ng petrolyo. No? Hindi mo na, alam mo kung saan yung, saan yung pinaka-expensive na tourist spot? Singapore. Hindi. Hindi. Sa mga gasoline station. Sa gasoline station. No? Hindi na kayo, wag na kayong mangarap na magpunta ng France. Pumunta lang kayo sa gasolinahan. Mag-ano kayo doon, selfie. Nandun na kayo sa pinaka-expensive na lugar sa buong mundo. Right? Gasolinahan. Amen? So, sa mga news, napabasa natin, napapanood natin sa news, no? Yung gera and everything, no? Yung inflation. Sometimes parang nakakadismaya or na araw-araw na lang balita ganito, may binomba sa Israel, may binomba sa Iran, may binomba sa Qatar, sa no? And then pagdating sa bansa natin sa Pilipinas, ganun din, may mga corruption pa. Ay, sabi ko, Lord, kaya pag Lord, no? Kumbaga sa salitang Batangas, nakakautana, no? Yung mga news, no? Nakakaubay na, no? And itong ating napaka-timely ng ating i-discuss today. Na despite this news na nangyayari, yung crisis sa paligid natin, despite this ongoing conflict sa buong mundo, no? Do we have this kind of faith, this unshakable faith? Kasi ito yung kailangan natin no? And we remember during the time of COVID-19, no? So, gusto ko nga palang i-announce mamaya sa sa chemist, meron po tayong libreng bakuna doon, pangunguna ni Ate Jen. Meron po tayong libreng COVID-19 vaccine dito. Si Ate Jen po ay magpapabakuna. Amen. So,
siguro, lahat sa atin ko ba nagtatanong na ano yung what the future holds, no? Ano yung mangyayari in the future, no? Na paano ba tayo gagalaw, paano pa tayo mamumuhay sa present condition ng mundo, sa present crisis na nangyayari sa buong mundo, no? Na ano yung magiging role natin as a disciple, as a follower of Jesus Christ, ano yung magiging role natin na magbibigay ng impact. No? Kasi tayo may mandate tayo to be the salt and light of this world. Amen. No? Sa nangyayaring crisis sa mundo, tayo ba ay nagiging asin at ilaw ng sanlibutan? Men? Nagkakaroon ba tayo ng impact sa ating ginagalawang environment? Amen? So, etong ating pag-uusapan ay napakalaki ng impact sa ating pamilya, sa ating society, no? Sa ating nation, at higit sa lahat, sa ating mga sarili. No? Bakit kailangan natin ng unshakable faith? Amen? So tayo muna ay manalangin. Let us pray. Hallelujah. Yes, Father God. Lord, sa araw na ito, Panginoon, ay amin pong wini-welcome, Panginoon, Lord God, ang inyong pong holy presence, O God. Lord, be our teacher for today. And Lord, let your message, Lord God, resonate deep in our hearts, O God. Let the golden nuggets of wisdom, Lord God, na amin po matutunan sa araw ito ay hindi lang po tumagos sa aming mga tenga, bagkus Panginoon, matanim sa aming mga puso, at ito po ay mamunga, Lord God. It will transform us, our lives, Lord God, according to your righteousness, according to your glory, Panginoon. Lord, muli, maraming salamat at dinideklara na po namin ang katagumpay yan ng message na ito, Panginoon. Salamat, Lord God. In Jesus' name, Amen. So, ang ating verse for today ay nagmula sa Hebrews 12, verse 27 to 28. Basahin natin. This phrase, yet once more, indicates the removal of the things that are shaken. That is, things that have been made, in order that the things that cannot be shaken may remain. Therefore, let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, and thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. No? So itong verse na ito ay nag-i-imply sa bawat Christians, no? That Paul is telling us na darating at darating talaga yung time na tayo ay magkakaroon ng pagyanig, ng shaking. No? Hindi lang ito yung mga earthquakes, natural calamities, no? In our personal lives, darating at darating yung point na talagang tayo ay mayayanig, masishake. But the very promise of the Lord, no? No, in order that the things that cannot be shaken may remain. Yung matibay ang pananampalataya, yung may unshakable faith, sila yung matitira. No? Kaya napakahalaga, no? Yung diniscuss natin for the past weeks about yung series of testings yan eh. Series of trials. Kung genuine ba yung iyong faith. No? Kasi merong fake na faith. No? Kaya na nagkakaroon ng shaking is to test kung matibay ba talaga yung iyong pananampalataya. Eh? No? One time sabi doon, may manliligaw. No? Sabi nung lalaki, yung naliligaw, Miss, ang buwan at mga araw at ang mga tala at mga bituin, ibibigay ko sa iyo. Sagutin mo lang ako. No. Ay yung babae sabi,
Hindi ka nga makapagbigay ng tithes yung pagkang araw at bituin. Ilulukuhin mo. Ha? Napakahalaga ng testing upang malaman kung totoo talaga ang ating pananampalataya. Okay? And dito, no? Sabi doon, therefore let us be grateful for receiving a kingdom that cannot be shaken, no? And thus let us offer to God acceptable worship with reverence and awe. Ibig sabihin, nung tayo ay tumanggap sa Panginoon, nagkaroon na tayo ng unshakable faith, and part na tayo ng kingdom na ito. Receiving a kingdom, no? Part na tayo ng pamilya ng God. No? And if every time lagi ko sinasabi to, na yung ating identity sa Panginoon, wag na wag nating kalimutan. No? Kasi pagka during trials and problems, pagka nawala sa isip mo yung totoong identity mo sa Panginoon, you will easily quit. You will easily deny God. You will easily magagalit ka sa Lord. No? Pero kung in the middle of the storm, kilala mo yung sino ka sa Panginoon, yung identity mo sa Panginoon na ikaw ay child of God, hindi ka mangangamba. Hindi ka mag-worry. Hindi ka mag-quit. Because doon nakaangkla ang iyong pananampalataya sa Creator. No? Because our faith sometimes, no? Yun yung mga mabababaw na klase ng faith na pag nakaka-receive lang ng mga blessings, ay, thank you Lord. Magpo-post tayo sa Facebook. Thank you Lord. Blessed, hashtag. Hashtag bless. Bless. Super blessed. No. But, what if nandun ka sa season ng testing? No? Meron tayong 4 na seasons. Diba? Summer, winter, autumn, no? Spring, and fall. Yan. No, hindi lagi tayo nandun sa sabi nga hindi laging Pasko. No? Darating ang time na ikaw ay darating doon sa drought, no? Darating ka doon sa autumn season. Ano yung magiging response mo? Ano yung magiging spiritual journey mo during that time? No? Kaya kailangan alam natin yung ating identity sa Panginoon upang mapagtagumpayan natin at ma-overcome anuman yung trials in life. Sabi dito, it's not about holding on tighter, no? Yung grip natin, yung paghawak natin, it's about being held by the one who never lets go. At sino ito? Ang ating Panginoong Jesucristo. God will never leave us nor forsake us. Yun ang lagi nating panghawakan na promise ng Panginoon. No? Hindi issue yung gaano ka-tight or kahigpit ng hawak. No? It is kung ano yung paniniwala mo, yung faith mo, kung sino yung humahawak sa'yo. No? Na hindi ka niya bibitawan kailanman. No? Parang Rexona, tagline ng Rexona. It won't let you down. It won't let you down. No? Hindi ka papabayaan ng ating Diyos Ama, yung Creator natin. No? At ito yung ating magiging pananaw, no? Perspective natin. No? During the time na tayo ay inaalok, sinishake. No? Sino yung humahawak sa atin? No? Ito ba yung mga bank accounts natin? No? Na inisip, ay, meron ako 7 digits sa bangko. I feel secured. Okay. Kahit magkaroon pa, kahit mag $4 yung petrol, okay lang. Kaya ko yan. Ito ba yung mga diploma natin? Ako, may PhD ako. I can get
any kind of job. Mamimili lang ako. Ito ba yung saan naka-anchor yung ating faith? Now, so, dito meron akong tatlong Bible characters, no? Na example natin upang malaman natin, maintindihan natin yung biblical way of this unshakable faith. Una, si Micaiah, no? Na mababasa natin sa 1 Kings chapter 22 verse 14, no? Ito yung faithful prophet in time of war. No, sino si Micaiah, no? Ito yung hindi nagpatinag o hindi siya nag-compromise na magbigay ng false report. Na kahit alam niya na magagalit yung king, sinabi pa rin niya kung ano yung sinasabi ng Lord sa kanya. No? Kahit siya ay malagay sa bingit ng kamatayan because of the report na kanyang sasabihin, no? Prophet siya eh, no? Tayo ba ay nalagay na sa ganitong situation na para makaiwas lang sa ano yun, alam mo yun, sa debate, sa confrontation, i-compromise muna natin yung faith, set aside muna natin, no? Para wala na lang gulo, para iwas na lang sa ano, no? But ito si Micaiah, no, napaka-faithful niya even to the time na siya ay na-challenge, no? Na ako ba ay magsasabi ng katotohanan o kasi pagka nagsabi ang katotohanan, lagot ako dito kay King Ahab. Mayayari ako nitong king na to, napaka ano na to, for sure talagang, at nagalit sa kanya talaga, no? But he never compromised. Kung ano yung inireveal sa kanya ng Lord na prophecy, yun ang sinabi niya, no? Kahit pa siya ay paparusahan, kahit pa siya ay hindi niya ininda, hindi niya inisip yon, no? As long na siya ay magbigay at mag-prophesy kung ano yung katotohanan, no? Kasi sometimes we compromise the truth just to appease kung sino yung kausap natin, kung sino yung ating sineshare ng gospel, no? But the Bible is telling us, no? Laging ang katotohanan, no? Ang Bible kasi is word of God and it is the truth, no? Next character, itong tatlong mag-BFF, no? Si Shadrach, Meshach, and Abednego, no? Mababasa natin sa Daniel, Book of Daniel, chapter 3, verse 8 to 30, no? Dito naman makikita natin yung refusal ng tatlong magkakaibigang ito na sumamba dun sa rebulto, no? Yung 9 feet wide at saka 90 feet tall na pinagawa ni King Nebuchadnezzar, no? Ng King of Babylonia, no? Na every time may tutunog na flute or yun yung signal na dapat ay lahat sasamba, luluhod doon sa rebulto niyang pinagawa. They never bow down. They refuse to worship that idols na pinagawa ni King Nebuchadnezzar. At ano yung naging parusa sa tatlong magkakaibigan ito? Sa pugon. No? Pinag-utos ni King Nebuchadnezzar na pagliyabin ng 7 times hotter yung pugon. No? So kung 100 degrees Celsius yung temperature dati, 700 degrees Celsius. Sobrang init. No? To the point na nangamatay na nga yung naghagis doon sa kanila sa pugon. No? Kung tayo kaya yung malagay doon sa situation na yun, no?
Baka sinisindihan pa lang yung pugon eh. Hindi, joke lang naman. Ito naman. Biro ni. Tinignan mo at sa siyempre, babaw daw kami dyan. Joke lang yun. Huwag naman. Napakaseryoso mo. No? So, pero itong tatlong magkakaibigan ito, matibay yung kanilang faith. No? Ito yung talagang unshakable. No? Na intensity 10 yung shaking na nangyari sa kanila. But they never bow down. They never worship that idol. No. And do we have this kind of faith? No? Ito, mga teenager pa to mga to. Mga batang ito. Pinili ito talagang the best of the best. Ika nga. No? Na maging servant ni King Nebuchadnezzar. No? Even yung time na sila ay pinapakain ng mga pagkain ng mga Babylonians, no, they refused. No? They said, just give us water and vegetables. Yun ang kanilang naging pagkain. No? And the king na-notice nila na ang mga balat ay babalak sibuyas. Bakit na yung kudis niya? Instead na, di ba, pagka nagda-diet, parang, alam mo yun, parang malungkot, parang parang tuyo. No? Pero sila, ibang nag-glow. No? Parang si Ate Joanne, nag-glow. Parang paganda ng paganda. Pasaya ng pasaya, palusog ng palusog. No? Ganun naging epekto doon sa tatlong magkakaibigan. No? Pero the moment na sila ay nandun sa punto na itatapon na sila at itinapon na nga sila doon sa pugon, hindi pa rin sila no? Kahit sila nandun sa nandun pa sa loob ng pugon, no? Naghahanap pa sila, hawak ko ang bito. Parang enjoy na enjoy pa yung tatlo. Enjoy na enjoy yung tatlo eh. No? Tapos, nung sila ay nandun sa loob, kapag natawa siya si Jolly. Tapos sila nandun, na-notice ni King Nebuchadnezzar na apat sila doon. Tatlong magkakaibigan. Apat yung nakikita, parang may isa pang kasama doon. Sino kaya yun? Si Jesus. No? No? Hindi ko masyado namin kung Pero, yun yung punto ko nung una pa. No? Na saan naka-anchor yung faith mo, yun yung paninindigan mo. Okay? And God promised us, no? Na He will never let go. No? Gaano man kahigpit yung hawak mo, no? But the very power na ating paninindigan, yung faith na ating panghahawakan, ay kung sino yung humahawak sa atin. Amen. Amen? At dun sa story ng tatlong magkakaibigan ito, hindi iniwan ng ating Panginoon. No? Even nandun sila sa middle ng oven, hindi iniwan. Sasamahan tayo ng Panginoon. No? That's the kind of unshakable faith na itinuturo sa atin ng Bible. No? Kahit tayo ay masubject sa napakainit na apoy, no? Ibig sabihin yung pressures in life, no? Yung trials in life, araw-araw yan, tayo ay, kumbaga, we are keep on yung atake, especially ng kaaway, no? Nakaya ba natin panghawakan yung ating pananampalataya? No? Kasi ang atake ng enemy, no? For us, no, na malaman natin, no? Hindi
sa umpisa pa lang, no? Aatakihin na tayo ng kaaway. No? Sa umpisa pa lang, yung first step pa lang natin ng ating spiritual journey, no? The moment na ikaw ay tumugon sa panawagan ng Lord, sa calling ng Lord, the moment na ikaw ay tumanggap sa Lord bilang Lord and Savior, andun na yung target ng kaaway sa'yo. No? Hindi na niya aantayin na makarating ka dun sa journey na pupuntahan mo. From the moment na ikaw ay nag-step forward papunta sa Lord, andun ka na sa crosshair ni Satanas. No? Kaya huwag kayo magtataka, no? Na kayo ay parang ako'y inaatake ng kaaway. Simula nung ako'y nagsimba, gising na. Bagay parang tuwing linggo, ako tamad na tamad bumangon, parang sarap matulog. No? Dahil yung enemy, gagawa ng kaparaanan yan. Para ma-stop ka. Para hindi ka makarating dun sa journey na iyong nilalakaran. Eh? And praise be to God, no? Itong tatlong magkakaibigan ito, their faith never wavers, no? Hindi sila nag-give up. Hindi sila nag-quit. Hindi sila nag-refuse. No? Or hindi sila sumuko, tinatwa ang ating Panginoon. No? Kahit napakahirap ng situation na yun. No? I remember siguro mga 10 years or 15 years ago, na merong mga in-execute, pinatay yung mga ISIS, no? Sa bandang Egypt ata yun, na nakaluhod yung mga nakapiring and then pinagbabaril, no? But before sila pagbabarilin, tinanong muna yung mga yung mga bihat na inyo bang i-reject? Mga Christians yun eh. Inyo bang i-reject si Jesus Christ? No? Even dun sa point of death, hindi nila kinatwa ang Panginoong Kristo. No? Kasi kung iano nila, palalayain sila, hindi sila, mabubuhay sila. No? But they remain faithful until to the point of death. And that's the same story ng tatlong magkakaibigan nito. No? So that is my prayer. Kahit anuman, no? Anumang problema ang dumating sa atin, anumang situation, anumang trials in life, no? Let's our faith remain unshakable. Amen? And last Bible character, si Job. No? Si Job. We all know what happened to this guy. Ano yung nawala sa kanya? Everything. Literally and figuratively. Pamilya niya. No? Kayabanan niya. Everything. No? Sa isang araw, sa isang lang. No? One time, di ba, yung isang tanghali, sinabihan siya, oh, yung anak mo namatay. Tapos, yung mga baka mo nagkamatayan. Hanggang sa, alam mo yun, hindi mo na alam kung paano ko gagalaw. Hindi pa matatapos yung pagsasabi ng isang servant, another servant, lalapit sa kanya, boss, namatay si ano, ganyan. Boss, yung ano, nawala. No? Napakasakit. Kung babasahin mo kung babasahin mo yung Book of Job, talagang madidismaya ka eh.
No? Sobrang siguro yung lahat ng lahat ng problema napapunta na doon kay Job. No? And sometimes we are praying, no, 'di ba, sa ating sa natin sometimes, Lord, pwede bang itong first quarter ng 2026 ako ikota na sa problema, pwede bang sa next year na uli. yung problema na sa akin ngayon parang no space for new message na. Kotang-kota na. No? Pero kung babasahin niyo yung kay Job na naging story niya, ay wala sa kalingkingan. No? Iisipin mo na I'm so blessed pa. No? At ni-restore yun, no? Doon mo rin mababasa sa later part ng Book of Job, no? Na ni-restore ng Lord, no? 3 times yung lahat ng nawala kay Job. But our main focus is these 3 Bible characters. Although napakarami ng mga Bible characters na pwede natin maging example na merong unshakable faith. No? But just I choose these 3 Bible characters na pwede natin maging reference kung paano tayo mamumuhay ng may unshakable faith. No? To the point na si Job, sabi ng asawa niya, itatwa mo na yung Diyos na sinasamba mo. And even yung mga kaibigan niya, no? Na dumating ba yun sa point ninyo na even yung mga close friends nyo, even yung mga malalapit na tao sa buhay mo, ay nagbibigay pa ng negative na impression, negative advices sa iyo? No? But I hope not, because we are worshiping and our faith is anchored sa ating Panginoon Kristo. No? Na kung tayo ay may matibay na mananampalataya at ang ating pananampalataya ay nakaangkla sa ating Panginoon Kristo, then everything na ating ma-encounter na problema, lahat ay malalampasan. Sabi dito, ang pinakamalalim na faith na nabubuo ay nabubuo sa pinakamadilim na season ng buhay. Ulitin ko ang pinakamalalim na faith ay nabubuo sa pinakamadilim na season ng buhay. No? Kaya napakahalaga, no? Na alam niyo yung time na tayo ay dumaan sa pandemic, no? Na ang daming mga rules, no? Social distancing, no? Bawal, dapat nakamask lagi, no? I remember nandun ako sa nasa Middle East ako noon that time, at sobrang hirap kumilos, no? And during that time also, buntis pa yung misis ko. So, alam mo yun, ang hirap, bawal ka lumabas, no? Kukuha ka ng permit, and then everything, napakahirap kumilos. And then, andun yung threat ng hindi mo kita yung virus no? Alam mo yun, parang naalala ko nun, napaubo lang ako ng isang beses. Ang sama ng tingin sa akin ng mga tao. No? Sikit ako pero Pilipino, hindi ako Chinese. Dati parang ang virus galing sa China. Iniisip ko yung tao, Chinese to parang ito yung nagkalat ng virus no? So, naalala ko na napakahirap yung panahon na yun. No? Pero ang daming itinuro ng pandemic sa atin. No? And kung darating man yung another pandemic, no?
Hindi man natin alam kung kailan yun, no? But it is already written and prophesied in the Bible na magkakaroon talaga ng pestilence, magkakaroon talaga ng global pandemic, no? Before the second coming of our Lord Jesus Christ, no? But alam mo yun, nagkakaroon tayo ng parang sense of mas tumitibay yung ating pananampalataya, no? Na dati takot na takot tayo na lumabas, no? Takot na takot tayo na matabihan tayo ng inuubo, no? Because of the virus, no? But right now, kahit yung katabi mo ubuhin ng umubuhin yan, hindi mo na inaano eh, diba? Kasi may bakuna na si Ate Jen ng COVID. No. So ang ating no? Ito, doon natin nahahasa, doon natin napapatibay, no? Yung ating pananampalataya during the time na madilim yung season ng ating buhay. No? Kaya huwag kayong magtataka, no, na minsan dumadating tayo dun sa season na yon, no? Is because gusto rin ng Lord, no, na matest yung ating pananampalataya. Because by doing that, mas lalo tayong nag-grow deeper, no? Ang ating mga roots, yung ating pananampalataya, mas lalong tumitibay, lumalalim, at nag-grow. Amen? Application. Ito yung gagawin natin para magkaroon tayo ng unshakable faith. No? So, number 1, strengthen your faith through the Word of God. Romans 10:17. Okay? So, paano? Hearing. Faith comes from hearing and hearing the Word of God. No? Hindi word ni Papa Jack. No? Yung Word of God pa rin ang magbibigay sa atin ng unshakable faith. No? The more tayo ay nagbubulay-bulay, nagsasaliksik, no, ng salita ng Diyos, the more tayo tumitibay yung ating pananampalataya. No? Na hindi pala nakabase, no, doon sa aking kakayahan, doon sa aking kayamanan, kalakasan, no? Kung anong meron ako, no? Nung nabasa mo na without God we are nothing, doon ako aasa. Hindi sa sariling kakayahan, hindi sa sariling kalakasan, no? Kaya dumating man yung bagyo at unos sa buhay natin, no? Matibay na because tayo ay nagsasaliksik, nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos. Faith grows when we continually listen to, read, and meditate the Word of God. No? In times of crisis, we must rely more on God's truth rather than the voices of fear around them. No? Ito yung nangyayari ngayon sa mundo. No? Na ikaw ba ay makikinig sa bali-balita, no? Na pare-pareho ng balita eh. TV Patrol, sa GMA, sa sa CNN, pare-parehas ang news na binabalita, no? Na mag-i-instill lang ng takot, ng worry sa ating mga puso, no? Eh kung yung time na in-spend mo sa pag-nanood ng balita, nagbasa ka ng Bible, eh kaganda pa yung mo, yung perspective mo, yung pananaw mo sa buhay, no? Kasi the more na maririnig mo yung mga news, madidismaya ka lang, no? Lalo lang bibigat yung iyong no? Instead na makagaan ng iyong damdamin, no? Ay lalo ka lang madidismaya, no? So yun ang ating gagawin, no? Number 1. Number 2, pray with faith and without doubt. Yeah. No?
Prayer strengthens our relationship with God and builds our faith. When we pray, we must trust that God hears and answers according to His will. No? Kung ikaw ay nananalangin, no? Especially, bawa, may kasakitan, no? Na may humingi sa'yo ng prayer, no? Kapatid, pwede mo ba ako ipanalangin? Sige, kapatid. Anong kasakitan mo? Stage 2 cancer. Eh, kapatid, ako naman ipang sinat lang ng prayer. Hindi ko kaya mga stage 2 cancer na, no? Pagaling. No? Hindi ko kaya. Hindi mo talaga, kahit sinat yan, hindi mo talaga kaya. Hindi naman ikaw magpapagaling eh. Gagamitin ka lang instrument ng Lord. Ang kagalingan, galing pa rin sa Panginoon. No? Ang tanging magiging role mo lang ay ipanalangin na may pananampalataya, no? And without doubt, no? Kasi pagka inano mo na sige, panalangin mo, no? Pero habang pinapanalangin mo at the back of your head, ala, 6 months na lang na rin. Wala din. Nanalangin ka pa. Ay, pala eh. No? May taning na po. Kung ikaw ay mananalangin, no? Dapat ang faith mo, gagaling talaga itong, no? According to the will, no? Yung kalooban pa rin ng Panginoon. No? Yun ang dapat nating kahit sabi ko nga kanina na hindi tayo magpo-focus kung ano yung nare-receive natin, no? Mag-focus tayo doon sa giver, doon sa creator, doon sa source, no? Kasi kung doon nakabata yung ating pananampalataya sa mga natatanggap natin, what if, no? Dumating yung point na nag-stop yung favor ng Lord. What if yung mga taong ating sinasandigan ay all of a sudden naging ano sila? Parang naging negative sa'yo. No? What if yung karelasyon mo, no? Ay pinagawan ka ng hindi maganda, no? Yung boyfriend mo iniwan ka, no? What if kung gano'n? Na nakasandal ka dun sa mga bagay na iyon. Number 3. Trust God. Even when circumstances are uncertain. No? In the last days, we will face uncertainty, trials, and challenges. Faith means trusting God even when we do not fully understand what is happening around us. Ito na yung nangyayari sa panahon ngayon. There's a lot of uncertainties sa mundo. Lahat ng mga what if, no? Diba sa planning natin may mga what if analysis tayo kasi we are trying to calculate or to simplify things, no? Kaya natin ginagawa 'yon, no? But we are trusting God, no? Even, no? Kasi yun ang faith natin yun ang definition ng faith, no? The substance we hope for, no? The things the evidence that we do not see, no? Hindi man natin nakikita, no? Pero alam natin at sigurado tayo na may ginagawa ang Lord at may mangyayari doon sa ating mga ipinapanalangin sa Kanya. Amen. Yun ang pananampalataya na unshakable. No? Despite all of these uncertainties in life, no? Trusting God is our main goal. No? Amen. Trust God. No? Hindi porket ikaw ay nakakaramdam ng
persecution, nakakaramdam ka ng problema, no? And trials and testing and everything, magkikwit ka na. No? All the more, lalapit ka talaga sa Panginoon. No? Kung ikaw ay nakakaramdam ng panghihina na magbasa ng Biblia, no? Pray ka sa Lord. Lord, itong kaaway, inaatake ako na tinatamad na ako mag-open ng Bible. Lord, bigyan mo ko ng kalakasan. No? All the more, magbabasa ka ng Biblia. Kahit ayaw ng flesh mo, kahit ayaw ng laman mo, tuturuan mo yung laman mo. Na ikaw, flesh, magkaroon ka ng encouragement to read the Word of God. No? Kung ikaw naman ay nandun sa punto ng buhay na lahat halos ng problema binagsak na sa'yo, no? Lapit ka pa rin sa Panginoon. No? Kapit pa rin sa Panginoon. Because that's our only way, no? To have unshakable faith. We need to trust God. Even yung mga circumstances or uncertainties ng buhay ay ating nararamdaman at nararanasan. Amen? Remain faithful and persevere. Hebrews 10:23. So, faith must be consistent and enduring, especially in difficult times. God calls believers to remain faithful and not give up. No? Hindi sinabi ng Lord na pag ikaw ay naging Kristiyano, naging born again, magkakaroon ka ng storm-free life. No? Amen. But God promised us to have storm-proof life. Amen. No? Hallelujah. Hindi sinabi ng Lord na, ay pag ikaw ay naging born again, hindi ka na makakaranas ng ano yun. Maling theology yun. And very dangerous na theology. No? Kasi once na ma-experience mo yung hardship in life, you will easily quit. Ay, hindi totoo yung sinasamba kong Diyos na yan. Kasi nakakaranas ako ng kasakitan, nakakaranas ako ng paghihirap. No? But that's the promise of our Lord. No? That in the middle of the storm, no? Kaya nga sabi ko dun sa nung time na kasama ni Jesus Christ yung kanyang mga disciples sa boat, no? Na nagkaroon ng shaking, lumakas yung wind, yung alon, and then si Jesus Christ sleeping, matutulog lang, kalma, no? Pero yung kanyang mga disipulo, they are narattle sila, no? They are worried, no? Nasaan yung faith, no? Sabi ni Jesus Christ, nasaan yung mga faith nyo? No? Kasama nyo na ako, na-witness nyo na yung mga miracles. Up until now, ganun pa rin ba yung pananampalataya ninyo? No? At itong mga fisherman tong yung iba doon, na disciple niya, alam na alam nila kung paano maglayag. No? Pero when testing comes, nawindang sila. No? Kaya darating talaga ang point sa atin, no? That we need to be faithful and persevere in those time na tayo ay under test and trial. Amen? And we don't need, or we must not give up, no? Pagdating sa ating pananampalataya. Amen? So, that's the message for today. And I hope na tayo ay
may natutunan ano, pagdating sa unshakable faith. Okay? So, to better understand, meron dito akong kape na hindi ko na malamig na. I want you to watch this illustration, okay? Meron ako ditong plastic bowl, plastic container, no, na may sand. Okay? At meron ditong screw. Itong screw, ito yung sumisimbolo ng ating faith. Matibay, matatag, sharp, malaki. Okay? Ito namang sand, ito yung ating foundation. Okay? Ating itatry na i-anchor itong pananampalataya natin sa sand. Tibay siya, nakatayo yan. Okay? But what if nagkaroon ng bagyo, ng storms in life? Tumba. Malamig. Because naka-anchor siya sa maling foundation. Okay? Kunin natin ulit si Mr. Faith. Ilagay naman natin sa foundation nito, sa wooden block na ito. Okay? Salahan mo to, Ayla. Hindi ka nagdala ng straw. No? Ito yung faith natin, ha? Tandaan nyo, itong straw na to. Faith natin, no? Kahit gaano yung pressures in life, no? We are being screwed up, we are being pressured, no? No? The more na pinipressure yung faith natin, the more siya nag-grip dun sa foundation niya. No? Sino may tubig? Ano po kadami? The same faith lang? The same faith. The same amount of problems or storms in life. Amen. Nakatayo pa rin siya. Amen. Kahit alug-alugin mo yan, nakatayo pa rin siya. Anong pagkakaiba? Yung foundation. Foundation. Faith, parehas lang. Yung trials, parehas lang din. Pero bakit dun sa sand natumba? Because mali yung kanyang pinagtayuan foundation. Amen. And we need to anchor To the right foundation. to the right foundation. Amen. No? Ang ating Panginoon Kristo, mababasa natin sa Bible yan, He is the chief cornerstone. No? At siya yung ating pagkakapitan. Siya yung pag-aangklahan natin. Na kahit anumang dumating na bagyo sa buhay natin, kahit anumang uri ng shaking dumating sa atin, we will remain standing. No? Because our faith is anchored to the right foundation. Amen? Amen. Hallelujah. Yes, Lord, Heavenly Father, Holy Panginoon, sa araw nito, Lord God. Lord, sa mga news, Lord God, na aming naririnig, sa mga uncertainties, Lord God, ng buhay, Panginoon, Lord God. Lord, ito man ay personal, ito man ay sa issues ng buong mundo, Panginoon, Lord God. Lord, salamat, Panginoon. At kayo po ang siyang aming naging foundation, Panginoon, Lord God, ng aming pong pananampalataya. Lord, salamat sa inyong mga promises, Panginoon, Lord God.
that you will never leave us nor forsake us, Panginoon. Lord, I don't know, Panginoon, Lord God, sa mga kapatid po namin, Panginoon, na nandito and those people, Lord God, watching online. Lord, kung ano mang pinagdadaan ng bagyo, unos, the shaking, Panginoon, Lord God, na nangyayari, Panginoon. Lord, I pray, Panginoon, Lord God, that each and every one of us, Panginoon, Lord God, ang aming pong pananampalataya ay naka-anchor to the right foundation, Panginoon, which is you, O God. Lord, I pray, Panginoon, that this simple message, O God, the unshakable faith, Panginoon, Lord God, na nais mo sa bawat lingkod mo, sa bawat anak mo, Panginoon. Lord, ito po ay aming may apply in our everyday lives, Lord God, as your second coming, Panginoon, Lord God, is coming near, Panginoon. Lord, patuloy niyo po, Panginoon, Lord God, iparana sa amin, Panginoon, ang assurance, ang unshakable faith, Panginoon, Lord God, na nagmumula po sa inyo, Panginoon, Lord God. Lord, patuloy niyo po kaming hawakan. Patuloy niyo po kaming, Panginoon, i-secure, Panginoon, Lord God, na sa mga oras kami, Panginoon, Lord God, ay nangihina, Lord, kayo po ang siya magbibigay, Panginoon, ng kalakasan, ng kaginhawaan, ng kapayapaan, Panginoon, Lord God, at ng mga pagpapala, Panginoon, na nais mo na ma-receive sa inyong mga anak, Panginoon. Uli, maraming salamat, Panginoon, Lord God. Lord, maluwalhati ka, mapasalamatan ka. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. And with the guidance of the Holy Spirit, Amen and Amen. Itaas ang ating dalawang kamay, tanggapin ang pagpapala, bendisyon ng ating Panginoon. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance and give you peace. May the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. J. One word, let's have unshakable faith. In Jesus' name we pray. Amen.